Nabanggit po, Kiko Pangilinan, mga bossing, nako po. Dito, lalong mag-iinit ho ang ulo ng mga DDS. Ay, bakit? Ano? Eh, baka dahil ho dito, lakihan ko kasi malabo yung mata ko. Cebu! Governor Gwen Garcia itinaas ang kamay ni Kiko Pangilinan. Diyos ko po. Kala ko ba malakas ang Duterte sa Cebu? Kala ko ba malakas ang Duterte sa Visayas? Bangis 2.0, no pro-China, MR sa kalam, mabuhay bagong Pilipinas. Diba? Dito, lalong mag-iinit ang ulo ng mga DDS, mga kababayan. Bakit to? Kasi nagsasanib puwersa talaga eh. Nagsasanib puwersa ho talaga, mga kababayan. Yung kakamping at administrasyon. Di ba, Ma'am Analisa Oso? Kagaya ni Atty. Larry Gadon. Alam naman po natin na nasa administrasyon siya ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Pero ini-endorse niya si Kiko Pangilinan. Tayo naman po, bilang maliit na vlogger, mga kababayan, kahit na hindi naman po ganong kalawak, no, yung ating nararating, sumusuporta tayo. Doon sa matatalino, doon sa maaayos. Kaysa naman bumoto tayo nung mga padapa. Kaysa naman bumoto tayo na ang puso hindi sa Pilipinas. Ang puso doon kay Xi, no? Yung China, bumabagsak na. Ang dami nag-cancel na mga order, no, galing Estados Unidos sa China, mga kababayan. Bumabagsak na. Kesa naman bumoto tayo sa mga gano'n, di ba? Bumoto tayo nung talagang may mga alam sa paggogobyerno. Hindi yung Bato de la Rosa, anak ng tinapa, magpapahiring, palpak pa. Pagkukuhanan ng ebidensya, dahil daw may puncher, may butas ng puncher. Sapat na ho ba yun? Mga kababayan, ano ang nangyari sa pondo ng bayan? Siyempre ho, kapag ka ikaw nagpahiring, kagaya po nung ginawa ni Bato de la Rosa, mga bossing, gagastos, no? Ang gobyerno. Mga pakain, tapos, aabalahin mo yung mga tao na mga pinapapunta mo. Yung mga ganun ho. Kala ko ba malakas ang DDS dito? Paano ba yan? Basahin natin. Impact Leadership, Cebu Governor Gwen Garcia endorses Kiko Pangilinan in meeting with local officials. Cebu Governor Gwen Garcia endorsed former Senator Kiko Pangilinan during a meeting with mayor, board member, and barangay captain from the 5th and 6th District, Tuesday, May 6. The endorsement came a day after Garcia publicly expressed support for most of the administration back, no, alyansa para sa bagong Pilipinas slate during One Cebu. Dumanjug, at the time, she hinted that only 11 to 12 senator slot were finalized, leaving one position open, voters for decide. Kaya nga yung sinasabi nila, sige, dahil meron mangilan-ngilan dyan na hindi tayo iboboto sa alyansa, ipasok natin itong si Kiko Pangilinan, ipasok si Heidi Mendoza, ilagay si Bam Aquino, yung Mark Gamboa. Hindi po ba, mga kababayan? Naiinis po, nag-iiyakan po yung mga Duterte-uten, mga kababayan, dahil po, inaawitan. Di ba? Natatandaan nyo? Si Inday Sara Duterte, pumunta ng Naga. Kinausap si Atty. Leni Robredo. Naniniwala ba kayo na dalaw lang yon? Hindi, di ba? Parang out of nowhere, yung mga ginawa nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte kay Atty. Leni Robredo habang nakaupo. Tapos biglang, bibisita lang ako. Parang close. Hindi. Humihingi ng suporta. Kaso, kasi alam nila madaming magandang numero po
ang kakamping. Dati, 15 milyones. Ngayon po, baka umabot na ng 20 milyones ang kakamping. I-add mo pa, yung mga sumusuporta galing sa administrasyon. Yari. Di ba? Paano na yung mga Duterte-uten? Sabi nila, isang sulit nga! Sulit! Sulit! Duterte! 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 Iboto ang Duterte! Straight, no? Plus tubol daw ho. Hindi, kasi 10 lang sila eh. Dagdagan daw ng 2. Duterte plus tubol. Si Amy Marcos daw, tsaka si Honasan, idagdag daw ho, mga kababayan. Yari sila. Tingnan nyo pa ho ito, mga bossing ha. Sabi dito, mga bossing, sabi ni Jesus Palsis, attorney, halos pro Duterte anti-impeachment trial, no? Candidates ang ini-endorso o ang endorse ng INC. Siguro dahil nakita niya ho, mga bossing, yung mga dumalo doon po saan ba yun? Doon sa Philippine Arena na pinagmamalaki nila, yung 50,000 daw ho na dumalo. Halos pro Duterte anti-impeachment trial candidates ang endorse ng INC, sabi dito. Okay lang. Kahit hindi nila endorso si Kiko Pangilinan. That's make my belief in him stronger na gagawin niya ang tama kung maging senator, judge siya sa impeachment trial. Ako naniniwala ho talaga ako diyan, mga bossing, no? And with all the black votings, no, by DDA, dito ako hindi naniniwala. Yung black voting ng INC, diyan natin mapapatunayan kung uubra pa yan. Dahil tingin ko, mga kababayan, madami sa mga INC, nako, hindi ko iboboto itong kandidato na to kasi haharangan niya yung impeachment. Hindi ko talaga makikita yung katotohanan, no? Kung saan napunta yung pondo ng bayan. Diyan natin makikita kung maipapasok ba si Marcoleta. Pag hindi pumasok yung Marcoleta, mga kababayan, ay nako, unti-unti na pong sasabihin ng mga kandidato, okay lang kahit hindi na tayo i-endorse ng INC kasi parang may mga sariling mga desisyon na naman din yung mga miyembro nila, nagigising-gising na. Di ba? Tuloy. And with all the black voting by DDS and INC, I will surely vote for some BBM back alyansa candidate like Mayor Abby Binay at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Di ba? Literally, 2028 hangs in the balance with the composition of Senator Judge this 2025. Don't forget to vote Senator Kiko Pangilinan. At ang nakikita ko, mga kababayan, sa administrasyon po, lalong-lalo na doon sa mga ayaw na iboto, karamihan, ayaw iboto yung buong alyansa. Ang magiging kapalit po ng mga tatanggalin nila, kagaya po nung sila Amy Marcos, kagaya po ng mga Bilyar, eto po, sila Kiko Pangilinan. Dahil alam naman natin, yung sila Bilyar ho, nandun naman talaga yun sa mga Duterte. At ayan nga ho, di ba, hindi na nakatiis. Dahil kulelat pa din ho si Bilyar sa top 12. Ayun ho, kaya nandun, nakikipagsiksikan na, nagpa-endorso na kay Inday Sara Duterte. Akala niya, mas lalakas sila dun. Nandito ang majority. Hindi po ba? Nandito ho ang majority. Nung nakita ng supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at ng sumusuporta sa gobyerno at lalo na mga kakampi, nang nakita nandoon nakisara-sara, ayun, inayawan na lalo. Tapos marinig mo pa yung problema ng mga Bilyar sa prime water. Di po ba?
Ay nako, o yan. Iniiyakan kasi nila yan si Kiko Pangilinan. Bakit to? Makakaagaw pa ng posisyon doon sa mga padapa. Imbis na sana sila palakas ng palakas at hindi sila nauubusan, sa alyansa pa lang ilan na makukuha ang posisyon doon. Dami na. Di ba? O tapos meron pang mga kandidato na mga malalakas din Kagaya nung Bentulpo, mga kababayan, tumatakbo po yun ng independyente. Nauubusan ng posisyon yung mga padapaho. Kagaya nung mga Marcoleta, kagaya po nung mga Bondo, kagaya po nung mga Panort. Nawawalan lalo ng posisyon. Di po ba?